Magandang araw mga kaibigan. Okay, bigyan natin ng opinion, reaction yan itong post ng PTB4. Mabilis na aksyon ng bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Nagsampa na ng kaso sa Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at ang mga contractors. Ito breaking. Formal nang inihain ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang unang batch ng mga kasong kriminal sa office of the Ombudsman laban sa mga sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga inireklamo sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza, at iba pang opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Mayroong tinawag ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech na BGC. Hindi yung Bonifacio Global City, Bulacan Group of Contractors. 5 sila. So, itong tatlong na pangalanan na nasampa ng kaso, kasama na. So, may 2 pa. Bulacan Group of Contractors na namamayagpag sa kasino na nagpapatalo ng milyon-milyon. Grabe. Okay. Gayon din, ang mga kontraktor na sina Mark Alan Aribalo ng Wawao Builders. Ito yung nanginginig. Parang pinagamit lang niya ang kanyang lisensya. Ito yung contractor sa mga ghost project sa Bulacan na na-discover mismo ng Pangulo. Sally Santos ng Sims Construction Trading. Ito yung nagdi-deliver ng pera sa DPWH na at one time 245 million ang kanyang daladala. Maria Roma Angeline Rimando, tauhan ito ng Madiskaya. At si Zara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. So yun ang mga nasampahan ng kaso. At pasalamat tayo sa mabilis na aksyon ng bagong DPWH Secretary. So, paano kaya kung walang Secretary Vince Dizon ngayon? Ano kaya ang mangyari? Ano kaya ang galaw ng dating Secretary Manuel Bunuan? Napakabagal gumalaw. So, mabuti na lang din at nag-resign at ito na mabilis ng aksyon ng ating bagong Secretary. So, although saludo ako sa mabilis na aksyon, mayroon lang akong pangamba ng kaunti. Kumusta ka ang mga ebidensya? Kasi ombudsman yan, napakataas ang standard ng ombudsman bago ka na iintik, bago ka niya sampahan ng kasong graft sa Sandigan Bayan. Dapat may probable cause o beyond that, yung certainty of conviction. Baka naman mahina ang ebidensya, sayang lang. So, sana nga, dahil ang nabasa ko tungkol dito kay Secretary Vince Dizon, he is a doer. Maganda talaga ang kanyang performance. Mula pa daw panahon ni Erap Estrada, President Erap, nag-serve na siya. Then from Erap, pagdating ng Gloria Macapagal Arroyo administration, nag-serve na naman siya. And then, Pinoy Aquino administration, nag-serve na naman siya. Duterte, nag-serve siya. I think ang una niyang position is basis, chairman siya sa BCD, Basis Conversion Development Authority. And then later on, napunta siya sa pandemic response. And then, ito na ngayon, pang-5 administrasyon na Erap, Gloria, Aquino,
Duterte, Marcos, panglima na. So dito mo makita, matino siya. Wala siyang sa mga politiko. Ang kanya, trabaho lang. Bigyan mo ng trabaho, gawin niya. Yan ang maganda. Sana mas marami pang katulad ni Secretary Vince Dizon, may pag-asa pa ang ating bansa. So, good luck sa kasong ito. Sana kailan kaya natin yung masampulan ba, maindik. Palagay ko, malakas ang ebidensya laban dito kasi very glaring, mga ghost, mga kaya sinampa na. So at least mayroon ng may agi, mayroon ng produkto yung panawagan ng Pangulo na managot kayo, mahiya naman kayo. Ayun, sampa. So ang hintayin na lang natin is yung formal na activation ng Independent Commission para imbestigahan lahat ito. So itong kay Secretary Vince Dizon, panimula lang. And to me, it's a good development. Kasi kung hihintayin pa niya ang Independent Commission, matagal pa yan. I-set up pa ang structure and everything, mag-gather pa ng evidence. Itong at hand, madami ng ebidensya kaya sinampa na. So, I hope na itong pagsampa ng kaso sa tiwaling DPWH officials and contractors, mag-send na ng strong message sa mga nagbabalak pa. Tama na, sobra na. Huwag niyong hintayin ang galit ng taong bayan na may sama tayo sa Indonesia and Nepal na wala na. Galit ng taong bayan, hindi mo na matupil. Kahit itergas, kahit ang dami nang namatay sa Nepal. Sobra 20 na yung na-monitor ko. Sa Indonesia naman, 8. Ang Pilipino, mapagpatawad, mapagpasensyoso, kaya hindi pa natin ginagawa yon. So hopefully, itong mga ginagawa ng gobyerno ngayon, mabilis na pagsampa, yung galit ng taong bayan, medyo makontrol. At dyan na lang po tayo sa social media, magbuhos ng galit. Huwag lang yung karahasan dahil hindi maganda sa ating bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Rodani o magtanom siya karon og kape. Corporation aron yang pagtruk sa kape ba. Kuan na daan, na mix na daan ng iti og puradan. I-mix nato ni daan kay aron. So muna ni ang nahatag kang Rodani nga seedling nga nindot kayo muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Ang guys aso gali ko kaya sidling nga kape. So kining among napalit nga sidling nga kape 14,550 na ni. 29 ka pamilya. Ug muna ni itsura sa kape ni Rodani nga kape na sad ni siya isa ka bulan. So muna ang una niyang tanom. So karon nagtanom na pud siya. So kining iya 600 na ni kapunuan. Matigpuan kay spray ng kabulan ga iti daraba. At sa nagsuporta aning pagtanom namo aning kape kay maawas na mi anis kalisod o niya labaw sa tanan nga katabang pud ang Ginoo nga katanom pud mi ani. So panalangin ang gid mi ani nga maayo pud ang pagtruk sa among kape. Kaya makapaeskwela pud mi sa among mga anak pon og mangunod na ni among kape. Salamat gid sa Ginoo. Salamat kaayo.